iniutos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na magkaroon na ng pakikipag-usap sa ambassador ng Iran. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng paghikayat ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng high-level talks sa Iran at pag-usapan ang pagbiyahe ng mga oil tanker na papuntang Pilipinas mula sa Strait of Hormuz. Ayon kay Yusek Castro, may nakatakda ng pag-uusap sina Secretary Lazaro at Iranian Ambassador Youssef Esmail Zadeh. Kaugnay nito, ayon sa palasyo, maganda naman ang relasyon ng Pilipinas at ng Iran na nagsimula pa noong 1964. Sa akin pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Sinara ng Iran ang Strait of Hormuz sa gitna ng giyera sa Amerika at Israel. 20% ng supply ng langis ng mundo ay dumadaan dito. Samantala, iniutos ni Pangulong Marcos na buksan sa madaling panahon ang mga kritikal na connector road para sa mas mabilis at maginhawang biyahe, lalo na ngayong long holiday. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga connector road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. Ito ang binigyan diin ng Pangulo ng pangunahan ng pagbubukas kanina ng Aliaga-Cabanatuan section ng Central Luzon Link Expressway o CCLEX. Dahil sa pagbubukas ng bagong bahagi na ito ng CCLEX, magiging mabilis ang biyahe mula Tarlac hanggang sa sentro ng Cabanatuan na aabot na lamang sa 20 minuto mula sa 1 oras at kalahati. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa pagbubukas ng mga kritikal na kalsada, bukod sa mas mapapabilis ang biyahe, makakatipid rin sa konsumo ng langis sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At malaking bagay ito dahil unang-una alam naman natin ngayon, ang inaalala natin ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas na pagtagal sa bawas ng tagal ng biyahe ay mababawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan at lagi nating inaalala yan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.